Let's go, my dear Virgo! Nakakaloka, my dear Virgo. Kasi, today is November 14 and baka tomorrow ko ma-upload to November 15. So, ilang araw na lang, my dear. Itong mahirap, my dear, pag ang dami mong ginagawa, ang dami mong commitment, and then, basta, yun na yun. Okay, so let us just focus with your reading, my dear Virgo. Hello, my dear Virgo. November 17 hanggang November 23, 2024, my dear Virgo. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Virgo na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, last shuffle na ito. And then, hanapin na natin, my dear, ang iyong mga cards for November 17 to 23. Start tayo sa November 17, my dear Virgo, November 17. Okay, eto daw. We have the energy of the Six of Wands. Okay, success yan. Maganda yung card na yan. And the Nine of Wands. Okay, so my dear, sinasabi dito na ang ganda ng energy niya, honestly, my dear Virgo, kasi sinasabi dito na parang meron kang isang bagay na parang hirap na hirap kang gawin or hirap na hirap kang umpisahan, pero finally, mauumpisahan mo na siya. Ang ganda. Sobrang ganda niya, my dear, okay? Something daw, my dear, na parang hirap na hirap kang umpisahan o hirap na hirap kang gawin, ang mauumpisahan mo na. Ano ba yon? Mauumpisahan mo na or magagawa mo na, my dear, sa November 17. Very, very nice, okay? So, let's go tayo November 18. November 18. My dear Virgo, November 18. The Devil! Okay. Interesting yung reading, my dear. Very, very interesting. Okay. So, may Devil card ka. And the Page of Cups. Okay, this is connected sa energy ng distraction, my dear. So, parang confirm dito na parang, okay, ganito. Kung mag-focus lang ako dito, parang sinasabi, my dear, na mapaglalabanan mo yung distraction or yung tukso. Pero, meron pang isang energy na pumapasok, my dear Virgo, na sinasabi sa akin na there's a tendency, my dear, kaya hindi mo nagagawa yung isang bagay kasi merong distraction. Merong devil energy. Okay? So, dalawa yung energy natin, my dear, pagdating sa devil energy. Posibleng tayo ang nagka-create ng devil na energy or devilish na energy. Or, posibleng somebody is actually devil, okay? Ibig sabihin, distraction siya, okay? So, merong tao na dinedemonyo tayo or tayo mismo yung gumagawa ng negative na energy, negative thinking, negative thoughts. But, kahit saan natin tingnan yun, my dear, galing man sa labas, my dear, yung bad energy or yung negative energy or galing man sa atin, ang kagandahan dito, my dear Virgo, is ma-overcome mo siya, okay? Posible din, my dear, na baka meron kang mahuling tao na meron siyang ginagawang hindi maganda. Okay? So, yun na nakukuha ko dito. Parang makareceive ka ng confirmation or makita mismo ng dalawang mga mata mo, my dear, na meron siyang ginagawang hindi maganda. Pero, yung pinaka-first energy talaga is bongga talaga siya. Napakaganda talaga, my dear Virgo, to the point na parang nalalabanan mo na yung mga distraction, mga negative energy, and mauumpisahan mo na, my dear, gawin yung isang bagay na napakatagal mo na talagang gustong gawin or napakatagal mo na ang gustong umpisahan. Very, very nice energy, my dear Virgo. Next tayo, November 19. November 19, my dear Virgo, is the Three of Swords. Okay, of course, nasaktan ang ating mga my dear Virgo. Okay? And the Knight of Wands. Okay? So, I can feel, my dear, na confirm yung isang energy na nakukuha ko dito, my dear, na makakaramdam ka, my dear, ng pain. Pero, hindi naman yun, my dear Virgo, parang makaka-apekto sa'yo, my dear, para makapag-move forward ka. Bagkos, makakatulong pa sa iyo yun, my dear Virgo, para maumpisahan mo na yung mga bagay na gusto mong
mangyari. And I think ang tinutukoy niya dito, my dear, is yung energy na malalaman mo na posibleng gumagawa ng hindi maganda. Posibleng ang tinutukoy dito, my dear, ay tao, my dear, na meron siyang ginagawang hindi maganda, my dear. And of course, ma-hurt ka kasi hindi mo gusto kung ano yung ginagawa niya. Pero the positive side of that is, ngayon, parang mas magpo-focus ka na, my dear, na gawin kung ano yung mga bagay na gusto mo, parang ganon, okay? So, ayan, it is a very, very confirmed na energy, my dear, na meron ka matutuklasan, my dear. And posible, my dear, na after mong matuklasan, my dear, yung bagay na yon na posible magkakos ng pain and disappointment or sama ng loob sa'yo, my dear, that is the time, my dear, na parang makakapag-decide ka na, my dear, na okay, move on na tayo, okay, focus na tayo sa sarili natin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Virgo. Okay, so let's go tayo. November 20, my dear Virgo. You have here the 5 of Sword. Okay, energy ng abandonment. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Posible din magkaroon ng confrontation sa mga araw na to, my dear. I think more on usap lang to. Hindi naman talaga siya literal na away. Okay, baka nagtatanong ka lang. Okay, bakit mo nagawa sa akin to? Or paano mo nagawa yan? Yung mga ganyan. But once again, my dear, focus lang tayo dun sa positive na energy na dinudulot nitong nangyayaring eksena sa'yo from November 17 to November 23, my dear, na ito yung magiging way, my dear Virgo, para maka-move on ka na or makapag-umpisa ka na, my dear, dun sa mga bagay na dapat matagal mo nang ginagawa. Matagal mo nang dapat ginagawa, my dear, kasi baka dahil sa kanya, my dear, diba, tinantabi mo yung mga bagay na dapat ginagawa mo, diba? And this time, my dear, parang, ayun, bigla ka nang, parang ka natauhan dito, my dear, yun na nakukuha ko. Or possibly, my dear, the universe is also helping you na malaman tong mga bagay na ito, okay? The 7 of Pentacles, okay? Yun nga, parang, pangit magpakinggan, pero parang pinapakinabangan ka lang. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? So, parang mahalaga ka lang pag meron siyang nakikita sa iyo or meron kang pakinabang, yun na nakukuha ko dito, my dear. So, pangit man, pero I think kailangan natin minsan pagdaanan to, mga my dear Virgo, para, 'di ba? Charge to experience kasi yan, mga my dear, 'di ba? Charge to experience yung mga ganyan na eksena. Pero yun nga. So, let's go tayo November 21. Okay? We have here the energy of the 5 of Pentacles. Ayan. So, problema sa usapin ng pinansyal. Posibleng malaman mo rin, my dear, kaya pala ako laging wala or lagi ako nauubusan ng pera. Or baka posibleng lagi mo siyang binibigyan ng pera. O kaya, okay, tingnan natin, my dear, ha? So, anong kasama nito? Tingnan nga natin. The 3 of Cups. Okay. I think, my dear, kung sino man yung tinutukoy dito na tao, parang sinusuportahan mo siya, tapos parang sa ibang bagay niya ginagastos yung pera. Yung parang ganun. I think may kinalaman to sa usapin ng pera kasi to the point na meron kang 5 of Pentacles dito na may kinalaman sa energy na parang kulang or kapos ka sa usapin ng financial. To the point na meron kang 6 of Wands dito, which is ibig sabihin marami kang achievement, marami kang accomplishment, so maraming mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, tapos ganito pa rin yung eksena mo, parang lagi ka pa rin kapos, lagi ka pa rin walang pera. Ayan, so ibig sabihin, merong tao na parang pinapakinabangan ka lang talaga niya, ganon, kasi nga meron kang pera or meron siyang nakikita sa'yo. And I'm very sad to say, my dear Virgo, na sa November 17 hanggang November 23, malalaman mo siya. Ayan, no? Confirm. We have here the 3 of Swords. Ayan, no? Malalaman mo siya and you are hurt. Masasaktan ka, my dear, pero hindi naman siya magiging paralyzed na energy to the point na parang hindi ka makakagalaw or parang masyado mo tong didibdibin or masyado mo tong, alam mo yun, masyado mo didibdibin or masyado mong mamasamain yung, of course magagalit ka, pero hindi naman siya to the point, my dear, na parang titigil na yung mundo mo, ganon. Okay? So, let's go tayo, my dear Virgo, November, that's 21, 22, okay? 21, 22, 22 pa lang, 22 na pala, 22.
Okay, tingnan natin what is this. We have here the Knight of Cups. Okay, this is related sa energy ng offering and the energy ng justice. Okay, of course, mararamdaman mo, my dear, na para kang naabuso, para kang napagsamantalahan, or para kang naisahan, para kang nagulangan, or kung ano man yon, parang hindi balance, my dear, na nag-offer ka ng love, and baka siguro maramdaman din ninyo mga my dear Virgo na this time parang kailangan mo ng help, tapos wala siya, hindi mo siya mahanap, or hindi mo siya maramdaman. Yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear Virgo. But, yun yung pinaka-overall na energy. Meron akong isang nakukuha, my dear, na isang message dito. Pero, I will try na i-explain siya. Yung typical, my dear, na sinasabi dito, my dear, na minsan, kailangan mo kasing matuto, my dear Virgo, na yung ibibigay mo yung sobra lang. Para pag dumating yung panahon na mayroon mang mangyaring ganito, my dear, na meron kang malaman or meron man siyang ginawa na hindi mo gusto, hindi ka talo or parang hindi ka dihado. Kasi kadalasan, my dear, nakukuha na i-encounter ko, my dear, sa buhay natin, okay? Which is parang, dahil mahal mo yung isang tao, parang todo bigay ka na. Talagang binibigay at binibigay at binibigay mo talaga lahat. To the point na pag meron siyang nagawang kasalanan, parang, or mali, or parang isang bagay na hindi mo gusto, parang it is the end of the world na. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. So, mararamdaman mo, my dear, sa araw na ito na, yun nga, para kang na-take advantage, para kang naisahan, para kang nagulangan, niloko ka, or something like that. Pero, once again, my dear, wake up call sa'yo to na parang, yun nga, hindi deserve ng person na ito kung ano yung love, care, and support na binibigay mo para sa kanya. Yun lang yun, okay? So, let's go tayo, my dear. We have here the King of Cups and the Magician, okay? So, marami sa inyo, my dear, ang makaka-recover agad, okay, after this. Actually, parang nakukuha ko this, gagamitin mo to na parang motivation, my dear Virgo, okay, para makapagpatuloy ka sa buhay mo. We have here the energy of the Magician. Nararamdaman ko naman, my dear, na parang mai-recover mo rin kaagad yung sarili mo from this. Yun nga lang, hindi kaagad mawawala, my dear, yung pain, my dear, na mararamdaman mo, my dear, galing doon sa tao na yon or sa person na yon na nagdulot ng hindi maganda or gumawa ng hindi maganda sa'yo, my dear. But, once again, blessing pa rin yan, my dear Virgo, kasi nalaman mo na or nadiskubre mo na, my dear, na meron siyang ginagawa behind your back, okay? Or habang hindi ka nakatingin or something like that. Kasi meron devilish na energy, okay? So, yun nga, my dear Virgo, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito sa reading mo or malulungkot ako. Pero, I consider it as a blessing pa rin kasi para kang nabunutan na rin ng tinik. Okay? Marirecover mo, my dear, yung sarili mo, my dear. Magiging mas focus ka na, my dear, sa yung sarili. And then, I think baka marami din sa inyo, mga my dear Virgo, ang ipoproceed na ninyo na to pa rin yung mga pangarap ninyo, mga my dear. Or this time, magiging wise, magiging mas matalino ka na, mag-iipon ka na ng pera, my dear. Okay, yun na nakukuha ko. Or makakapag-start ka na, my dear, makapag-ipon, yung mga ganun na energy. Kasi parang wake-up call nga talaga siya, my dear, para sa'yo. Okay? So, my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung November 17 hanggang November 23, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lang, my dear, yung notification bell, okay, para ma-update ka sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!